It's reviewing wearing white trunks with orange trim. The distinguished former senator. Protect yourselves at all times and listen to my commands. Touch them up. Baksaber TV! Sa ibabaw ng apat na sulok ng kwadradong ring, ang tanging nakakasama lamang ng mga boksingero na ating pinapanood lumaban ay walang iba at bukod tanging referee na siyang gumagabay dapat sa laban at nagbibigay parusa sa boksingerong merong gagawin di ka nais-nais sa kanyang katunggali. Pero minsan ka na rin bang nainis dito sa refereeing ating itatampok? Ito nga pala ang isa sa mga suggestion ng ating masugid na tagapanood sa ating channel. Cash out sa iyo, Jonel Tinio. Hindi lamang referee at mga hurado ang may kakayanan makita ang mga pagkakamali ng isang boksingero sa ibabaw ng lona. Kahit ikaw ay nanonood lamang sa inyong bahay, ay tiyak mapupuna mo ang mga di ka nais-nais na nangyayari sa mga boksidor na di lumalaban ng patas, at ang tanging kakayanan lamang upang manalo ay mandaya at gumawa ng estilong kayang saktan ng kalaban sa maruming paraan. Ang masakit pa dito mga bossing, di lamang manlalaro ang may kakayanan gawin nito, kundi pati na rin ang referee sa pamamagitan ng mga maling paratak sa isang boksingero. Sa aking pagsasaliksik tungkol sa isang referee na madalas mapuna dahil sa kanyang mga pambihirang estilo sa tuwing ito ay magiging third man in the ring sa isang laban. Ito ay walang iba kundi si Lawrence Cole. Marami ang boxing crowd ang naiinis dito dahil sa kanyang mga sablay na paratang sa boksingero. Kung ating matatandaan ang kapanahunan ng ating nag-iisang pambansang kamao nang ito ay humingi ng isang laban sa isang legendary Mexican boxer na si Mark Antonio Barrera. Dito nga sa laban na ito ay maraming nagalit ng mga Pinoy boxing fans dahil nga naman na mag-umpisa na ang unang round ay agaran umiksena itong si Lawrence Cole na animoy may pusta kay Barrera at biglang binilangan si Pacman. Goes to the body with both hands. Then I like to point out that Dickie Cole, or yes, Lawrence Cole's going to call that a knockdown as he motions Barrera to a neutral corner and applies the count, and already Barrera has knocked Pacquiao. Kung ating uulitin at babagalan ay wala namang kamao na tumama sa ating kababayan bagkus kumonekta pa ng magandang suntok kay Barrera itong si Pacman, at ito ay nawalan ng balanse matapos maapakan ang kanyang right foot. At pagsapit na ika-6 na round, malinis na hindi binilangan si Barrera matapos itong sumalo ng malakas na kaliwat kanan na galing kay Pacman, at pinalabas lamang ito ni Lawrence Cole na nadulos lamang ang Meksikano. But Pacquiao's body punches set up another knockdown, and Lawrence Cole says it's not a knockdown. Ngunit ganun pa man ay nagawa pa rin patunayan ni Pacman sa lahat ng Barrera crowd ang husay nito sa ibabaw ng ring. Buti na lamang ay mahusay ang ating bagitong kababayan, kung hindi ay panigurado ang desisyon ng mga hurado ay sa Meksikano. question, yes, in that occasion. But officially should have been knockdown. But he's taken a lot of left hands. I wouldn't send him out for the 12th round, Manny. I don't care how proud he is. There's no way a great fighter should have to go through 3 more minutes of this. No, because Pacquiao is not backing off. If you had a guy that was He's getting hurt. Here comes Barrera's corner. Barrera's corner man is up on the apron. He's going to step into the ring. That's a good decision. Finally. They could have done that 2 rounds ago. A great finish by Pacquiao. Noong Nobyembre ng 25, taong 2006, nang ikasa ang kapwa nating kababayan na si Jim Rex Haka kontra sa dinamita na si Juan Manuel Marquez. Ito yung tipong laban na isa sa talagang nagpahirap sa karera ng Meksikano bago makalaban ng mga bigating boksingero na si Mark Antonio Barrera, Manny Pacquiao at iba pang mga legend boxer. Umabot ang laban na halos magsitayuan ng mga boxing crowd. Bago matapos ang ika-8 round ay aksidente na headbutt ni Haka si Marquez na nagsanhi ng pagdurugo ng kanyang kanang kilay. Saglit munang hinihinto ang laban upang masuri ng doktor ang sugat ni Marquez. Ngunit sa hindi maipaliwanag at nakakapagtakang kadahilanan ay malinaw na sinabi ni Lawrence Cole sa Meksikano na walang dapat ipag-alala itong si Marquez dahil lamang nga ito sa scorecards.
Madaling salita, kahit itigil nga ang laban ay panalo itong si Marquez. We're ahead on the scorecard. Okay? When you see how many kills I got. All right. How many guys? We're ahead on the scorecard. Okay? When you see. Bilang isang referee, ang ginawa ni Lawrence Cole ay isang napaka-controversial dahil hindi mo pwedeng ilabas agad ang resulta hanggat hindi pa tapos ang laban at wala pang final decision ng kampo ng biktima kung ipagpapatuloy pa ba nila ang laban. Kumbaga para kang nanood ng sine tapos yung katabi mo sa upuan ay kinukwento na ang special ending. Di ba wala ring excitement na magaganap kung malalaman mo rin ang resulta ng pinaka-ending kahit hindi pa tapos ang palabas. Naging saksi din ng referee na si Lawrence Cole nang kunin ni Pacman ang kanyang pang-8 titulo sa Meksikanong si Margarito. Ito ang laban na kung saan pinakaban ni Pacman ang lahat ng kanyang mga taga-suporta dahil mula sa timbang na 147 pounds welterweight division ay umakyat ito sa 154 pounds junior middleweight division upang ito nga ay harapin si Antonio Margarito. All times, understood? Play Olympia, you win a suerte, touch him up, let's have a great fight. 12 round binugbog ni Pacman ang kanyang katunggali at tila palinga-linga nga ito sa referee dahil nga mukhang naaawa na nga ito dahil halos kasi madisporma na ang mukha ng Mexicano. Pero patuloy pa rin itong pinapanood ng third man in the ring na si Lawrence Cole. Humingi pa nga ng pasasalamat si Pacman matapos ang magandang ipinakita ni Margarito sa laban. Dahil sa daming suntok na natamo, nagkaroon ng pinsala ang kanang mata ni Margarito. Na-fracture ang kanyang eye socket kaya kinailangan niyang sumailalim sa isang surgery upang maibalik ang dating hulma ng mata nito. Kahit na sinasabing naging matagumpay ang pag-opera sa kanang mata ng tinugurang El Tornado de Tijuana, marami pa rin ang nakapansin na malayo na ang dating itsura nito kumpara noon. Kaya naman may lumabas na espekulasyon na hindi natunay ang kanyang kanang mata. Pag-amin din ni Margarito na dapat talaga itinigil na ang laban nung kitang bugbog sarado na siya kay Pacquiao at di na hinayaang umabot pa sa 12 rounds. Naisaad din ang pangalan ni Lawrence Cole sa WAA dahil sa kanyang mga gawain sa boxing na minsan na naging delikado sa boxer bilang lumalaban sa ibabaw ng lona. Para sa kawalang ingat na ito, pinagbawalan si Cole na gumawa ng isang makubuluhang laban sa Texas para sa susunod na 6 na buwan. Referee ang isa sa mga nakakaalam na nangyayari sa mga boksingerong lumalaban sa ibabaw ng lona. Kaya sila rin ang may karapatang magdesisyon kung ano ang makakabuti sa dalawang manglalaro. At siguraduhin lang sa larangan ng buhay ang puhunan, patas dapat ang laban. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.